si Attorney Bukoy nagsalita tungkol dyan sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa impeachment. Pakinggan po natin. Those who cannot face the facts, those who cannot prove the substance of their defense, resort to procedure. Hindi yung ginawa ho yung sinabi ho nung legal team ay all conclusions. They're all conclusions. Ang gusto namin factual and legal basis. Wala ho yun sa sagot eh. Paano? So saan ang direksyon natin? Ngayon, gaya na sinabi ko, kakulangan nila yun. Hindi nila sinagot yung factual allegations. On our part, we will proceed and address the factual issues. Kasi matatandaan po ninyo mga kapatid, kahapon ay isinumiti na ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung kanilang sagot doon sa summons ng impeachment court. Hindi ba? Oo. Actually, ang sabi nga ng kampo ni VP Sara Duterte ay dapat i-dismiss yung case, di ba? Oh, yeah. Oo, dapat daw i-dismiss. Kasi, actually, yung ad cautelam, paulit-ulit nating sinasabi, hindi nila kasi kinikilala na may jurisdiction po ang impeachment court dito sa kaso po nila. And actually, na-call na to ni Attorney Tonggol. Si Attorney Tonggol na siya po ang spokesperson ng impeachment court. Sabi niya, kapag po may ad cautelam na nilalagay o ano nga ba yung ibig sabihin nun? Caution. With caution. Yeah. Oo, kasi may reservations daw sila. So kapag po, sabi niya, tactic na po yun ng defense. Sabi kasi niya, marami na po siyang nare-represent si Attorney Tonggol na lagi siyang nasa defense side. Sabi niya, talagang strategy po yan ng defense. Usually, kapag may ad cautelam, most likely kukwestiyonin ang jurisdiction o kaya magmo-motion to dismiss. And yun exactly. Yung gustong mangyari ng kampo ni VP Sara, ibasura nyo na yan. Actually, yung ipinupunto nga kahapon ng kampo ni VP Sara, parang yung ipinupunto ni Senator Bato, di ba? Na nagkaroon kasi ng violation dito sa 1-year bar rule ng filing ng impeachment court. So yan din yung ipinupursige nila. Di natin alam, baka nakakuha na yung mga Senate reporters ng buong kopya ng sagot. Kasi kahapon, di ba, parang yung first page lang yung nakuha nila. Kaya ang nakita lang nila, yung mga nai-report natin. Pero bagamat limitado pa lamang po yung nailalabas na impormasyon tungkol dyan, sinagot na rin po yan ni Attorney Bukoy. Pakinggan po natin. Sa aming hong paninindigan, there is no justifiable reason to dismiss without a trial. Dahil ang mandato is to try and to decide. Kami po ay naniniwala pa rin na ang mga husgado ng impeachment court ay gagawin kung ano ang wasto. Narinig ko rin kanina na yung sinasabi kasi ng kampo ni VP Sara Duterte, 'di ba, na yung 1-year ban or 1-year bar na violate, kasi ilan na daw ang impeachment complaint ang inihain nga. Hindi daw kasi na-violate ang 1-year ban dahil hindi na-endorse sa Committee on Justice. Parte po ng proseso. Pero no need naman din kasing i-endorse daw sa Committee on Justice dahil more than 1/3 na po ang nag-sign, di ba, sa House of Representatives. So, yung impeachment complaint po, siya po ang magiging articles of impeachment. Yan po ang sabi po kanina ni Attorney Bukoy.